Noong 1940, ang pamahalaang Nazi ay gumamit ng mga alipin sa mga concentration camp upang gumawa ng milyon-milyong pounds na pera. Ang plano ay ipuslit ang mga ito papunta sa Great Britain upang bawain ang sistema ng bangko at pabagsakin ang ekonomiya, na maaaring makatulong sa Germany na manalo sa digmaan. Kapag nailagay na ang lahat ng pekeng pera sa mga malita, ipinapadala ang mga ito sa pamamagitan ng mga tren. Isang gabi, ang mga kababaihan sa isang mahalagang pabrika ng armas sa Birmingham, England, ay kailangang magpatuloy sa pagtatrabaho habang binobomba ang lungsod ng mga eroplanong Aleman. Ngayong araw ay kaarawan ng isa sa mga empleyado, kaya kinantahan nila siya ng Happy Birthday, at nagsindi pa ng kandila. Sa kasamaang palad, nasira ang masayang sandaling iyon nang bumagsak ang isang bomba sa pabrika, na agad itong pinasabog at pumatay sa lahat ng manggagawa. Samantala, si Tommy ay namumuhay sa pag-iisa. Dati siyang leader ng Peaky Blinders, ang pinakamakapangyarihang gang sa England, ngunit ngayon ay nag-iisa na siya sa kanayunan habang sinusulat ang kanyang talambuhay. Kinaumagahan, ipinaalam ng kanyang assistant na si Johnny na ang kanilang bayan na Birmingham ay binomba, ngunit walang ipinakitang reaksyon si Tommy. Ibinahagi rin ni Johnny na nakasalubong niya ang isang babaeng tumatakas palabas ng bayan, at nakilala siya nito mula pa noong mga nakaraang araw. Tinanong siya ng babae kung alam niya kung ano ang nangyari kay Tommy, at tinawag pa niya itong hari ng lahat ng mga gypsy. Sinabi ni Johnny sa kanya na umatras na si Tommy mula sa mundong ito upang magsulat. Habang ginagawa ni Tommy ang kanyang libro, narinig niyang tumunog ang telepono. Nang tumayo siya mula sa mesa upang patayin ito, napansin niya ang isang taong tumatakbo sa kanyang bakuran. Matapos ang ilang sandali ng tensyon, hinampos niya ang mesa sa sobrang pagkadismaya. Nagpasya siyang maglakad-lakad at nakakita ng pulang scarf na nakasabit sa isang sanga. Kalaunan, habang siya ay nagsusulat, ibinunyag niya na kamakailan ay pinagmumultuhan siya ng mga pangitain ng kanyang yumaong anak na babae. Gayunpaman, ang scarf ay totoo, at hindi niya maipaliwanag kung paano ito napunta roon, dahil naiistorbo siya sa presensya ng scarf, nagpasya siyang isabit ito sa puntod ng kanyang kapatid. Kinahapunan, binisita si Tommy ng kanyang kapatid na si Ada, at ikinwento nito ang nangyari sa pabrika. Gusto ni Ada na bumalik si Tommy at tumulong, ngunit tumanggi siya dahil kailangan niyang harapin ang sarili niyang mga multo sa isipan. Pinagalitan siya ni Ada, at itinuro na ilang taon na niyang hindi nakikita ang kanyang mga anak. Gayunpaman, sinabi ni Tommy na hindi naman siya naging tunay na ama. Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nagbigay pa rin ng update si Ada. Ang kanyang anak na si Charles ay nasa frontline sa North Africa, at ang isa pa niyang anak na si Duque ay ang bagong leader ng Peaky Blinders. Sa kasamaang palad, dinadala niya hanggang sa malaking gulo, at natatakot si Ada na maaari siyang bitiyin ng batas o patayin ng mga lokal. Ipinilit ni Tommy na nagbago na siya mula nang mamatay ang kanyang kapatid, kaya hindi na siya maaaring bumalik. Sa Birmingham, inaasikaso ng mga bumbero at pulis ang nawasak na pabrika. Sa sandaling iyon, dumating ang Peaky Blinders at alam ng mga pulis na wala silang magagawa upang pigilan ang mga ito. Sinira ng gang ang pintuan sa harap at nagsimulang nakawin ang anumang armas na hindi nasira ng pagsabog. Agad na tumutol ang may-ari, kaya ipinaalam ni Duque sa kanya na may pahintulot sila mula sa Chief Inspector ng pulisya ng Birmingham at binigyan pa siya ng pera. Dahil patuloy pa ring nagrereklamo ang may-ari sa mga pulis, inanunsyo ng kanang kamay ni Duque na si Elijah na ang sinumang susubok na humadlang sa kanila ay makikilala at bubugbugin ang kanilang mga pamilya. Sinabi ng may-ari ng pabrika na hindi siya natatakot sa kanila, kaya agad siyang sinaktan ni Duque. Agad namang kumilos ang kanyang mga empleyado, ngunit binugbog din sila ng Peaky Blinders at madaling nanalo sa laban. Nang tumigil na ang mga sibilyan sa pakikialam, tinapos ng gang ang pagkuha ng lahat ng armas na kanilang makita. Ilang sandali pa, bumalik si Ada sa Birmingham at kinuha ang kanyang anak na si Carl bago pumunta sa pabrika. Gayunpaman, agad siyang sinita ng mga manggagawa dahil sa lakas ng loob niyang magpakita, lalo na't lalo pang pinalala ng Peaky Blinders ang sitwasyon. Sa isang pub, nakipagkita si Duque sa isang ahenteng Nazi na nagngangalang Beckett, na nagpakita sa kanya ng sample ng kanyang pekeng pera. Mayroong 350 pounds milyon na handa nang ipasok sa ekonomiya ng Britain, at nais niyang gamitin ang mga gang upang maisigawa ito.
Kung papayag ang Peaky Blinders na makipagtulungan sa kanya, makakakuha sila ng 20% na bahagi, ngunit kailangan nilang maging handa sa kaguluhang susunod. Idinagdag pa ni Beckett na nais ng kanyang mga nakatataas na makausap si Tommy. Dahil sa inis, pinaputukan ni Duque ang bintana upang tamaan ang sasakyan sa labas, habang ipinapahayag niyang siya na ang namumuno. Nang tanungin siya ni Beckett kung handa ba siyang ipagkanulo ang sarili niyang bansa, sumagot si Duque ng oo. Kaya sinabi ni Beckett na kailangan niyang patunayan iyon ngayong gabi. Kinabukasan, may narinig na ingay si Tommy sa kanyang bahay at agad siyang kumuha ng baril upang mag-imbestiga. Sa isang mesa, nakakita siya ng isang sulat na nagsasabing, sundan mo ang mga bukas na bintana. Sinunod iyon ni Tommy hanggang sa matagpuan niya si Ko na nagbabasa ng kanyang libro. Itinutok niya ang baril dito, ngunit nang mas mapagmasdan niya ito ng mabuti, nagulat siya dahil kamukha ito ng yumaong ina ni Duque na si Zelda. Ipinaliwanag ni Ko na siya ang kambal na kapatid ni Zelda, at patuloy pa rin niyang nakakausap ito sa pamamagitan ng panaginip at mga scenes. Sinabi niyang ipinadala siya ni Zelda upang maghatid ng mensahe. Ang magkapatid ay mga gypsy, at si Duque ay nasasangkot sa mga masasamang tao na sisire sa kanilang lahi. Kung papayag si Tommy na bumalik at pigilan ang kanyang anak, nangako si Ko na tutulungan niya itong makahanap ng kapayapaan sa loob. Biglang pumasok si Johnny sa silid na may hawak na baril dahil akala niya ay may pumasok na iba, ngunit ikinagulat niya nang sabihin ni Tommy na bisita nila si Ko. Nang sila na lamang dalawa, sinabi ni Johnny kay Tommy na sinasamantala ni Ko ang mga nagluluksa na ina sa pamamagitan ng pag-aangking kaya niyang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga anak na namatay sa digmaan. Nag-aalala siya na minamanipula rin nito si Tommy, ngunit hindi siya pinansin ni Tommy. Kinahapunan, sinuri ni Duque ang kanyang mga baboy at nag-ayos ng ilang bagay sa kanyang stockroom. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Ada at sinita siya tungkol sa raid sa pabrika, pati na rin sa mga baboy. Sinabi ni Duque na tinamaan ang isang slaughterhouse kaya pansamantala niyang inaalagaan ang mga ito, ngunit hindi naniwala si Ada. Pagkatapos, ibinunyag ni Duque na nagbebenta siya ng gamot, at naalala ni Ada na ninakawan ang ospital ng kanilang supply. Binyantaan niya itong isusumbong, ngunit itinuro ni Duque na walang makakapidyo sa kanya. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Ada ang isang kaibigan na dati nang nagtrabaho para kay Tommy. Ikinwento niya ang mga ginagawa ni Duque at sinabi niyang iniisip niyang lumapit sa military police. Humingi si Ada ng kanyang testimonya at suporta, ngunit tumanggi itong tumulong. Ang pagkalaban kay Duque ay magdadala lamang sa kanila ng gulo, at naniniwala siyang ang tanging makakapigil dito ay si Tommy. Samantala, pumunta si Tommy sa kanyang wine cellar at aksidenteng nabitawan ang isang bote ng makarinig siya ng ingay. Nagkaroon siya ng pangitain ng kanyang mga araw sa mga tunnel sa frontline noong digmaan, na nagpapatunay na siya ay dumaranas ng matinding PTSD. Sa kanyang libro, isinulat niya na dinala niya ang digmaan sa kanyang tahanan upang makatulog. Kailangan niyang manigarilyo. Maya-maya, nagising siya ng bigla dahil kay Ko, na nagdala sa kanya ng scarf at nagtanong tungkol sa kanyang kapatid. Tumanggi si Tommy na pag-usapan ito, ngunit patuloy siyang kinulit ni Ko, na sinasabing siya raw talaga si Zelda na gumagamit ng katawan ng kanyang kapatid. Nang hindi siya paniwalaan ni Tommy, sinabi nito na ang scarf ay iniwan ng kanyang anak na babae at nakausap niya ang kanyang kapatid, binanggit pa ang mga sinabi ni Tommy sa puntod bilang patunay. Dahil dito, naging interesado si Tommy at nais pang malaman ang iba, ngunit magbabahagi lamang si Ko kung papayag siyang tulungan si Duque. Sinabi ni Tommy na hindi na siya ang dati niyang pagkatao, kaya inalok siya ni Ko na tulungan siyang ibalik ang dati niyang sarili. Pagkatapos, naging malapit sila sa isa't isa habang binabanggit ni Ko ang kanilang dating lihim na lugar ng kanilang mga tagpuan bilang karagdagang patunay na siya si Zelda. Matapos iyon, sinabi ni Ko kay Tommy na hindi siya sinisisi ng kanyang kapatid sa kanyang pagkamatay, at naniniwala ang lahat na nagpakamatay ito. Sinubukan ni Tommy na patahimikin siya, ngunit ibinunyag niya ang totoo, ninakaw ng kanyang kapatid ang kanyang sasakyan kaya hinabol niya ito. Dahil sa matinding guilt, inamin ni Tommy ang nangyari. Gabing iyon ay mahamag, at dahil sobra ang paninigarilyo ng kanyang kapatid, inakala nito na si Tommy ay ang demonyo. Sa gitna ng kanilang pakikipagbuno, aksidente niya itong napatay. Inulo siya ni Ko at sinabing kailangan na niyang bitawan ang nakaraan.
Hindi niya nailigtas ang kanyang anak o ang kanyang kapatid, ngunit maaari pa niyang iligtas ang kanyang anak. Kinagabihan, muling binomba ang Birmingham. Nagmamadaling nagtungo ang mga tao sa mga silungan, at sinamantala ni Ada ang pagkakataon upang kausapin ang mga lokal ng sabay-sabay. Nais niyang pigilan si Duque, ngunit kailangan niya ang kanilang mga testimonya upang makalapit sa military police. Samantala, nakipagkita si Duque kina Beckett at Virgil, ang deputy head ng British Fascist League. Tutulong si Virgil sa pamamahagi ng pekeng pera sa buong bansa, kaya nais niyang pag-usapan ang mga detalye. Ibinahagi ni Duque ang kanyang plano na gumamit ng 3 canal boat upang kunin ang pera, na ikinabilib ni Virgil. Ngunit pagkatapos, ibinunyag ni Beckett na nakatanggap siya ng impormasyon na si Virgil ay isang traidor at hindi mapagkakatiwalaan. Agad na binaril ni Duque si Virgil, na pilit pang gumapang habang unti-unting nauubusan ng dugo. Muli siyang pinaputukan ni Duque upang tuluyang patayin, ngunit inutusan siya ni Beckett na ubusin ang lahat ng kanyang bala sa kanya. Pagkatapos nito, naiwan si Duque sa matinding pagkabalisa, kaya tiniyak ni Beckett sa kanya na nakikipagtulungan siya sa mga napakahalagang tao at mapoprotektahan si Duque. Sa lalong madaling panahon, kailangan na niyang dalhin ang mga bangka papuntang Liverpool upang kunin ang pera, ngunit sa ngayon, kailangan munang itapon ni Duque ang bangkay. Pagkaalis ni Beckett, binasag ni Duque ang isang bote dahil sa galit, at pagkatapos ay ipinakain niya ang bangkay sa mga baboy. Sa Liverpool, sa wakas ay dumating ang mga barkong may dalang mga malita na puno ng pera. Kinaumagahan, nagising si Tommy na nag-iisa sa kama kasama ang scarf. Matapos itong ibalik sa puntod ng kanyang kapatid, nagpasya na siyang kumilos. Isinuot niya ang kanyang dating damit at kinuha ang kanyang sasakyan, na ipinapahayag na pupunta siya sa Birmingham. Labis na nag-aalala si Johnny at inisip na baliw ito, kaya nagboluntaryo siyang sumama sa kanya. Samantala, nagising si Duque matapos magpalipas ng gabi kasama ang isang babae. Napansin niyang suot pa rin niya ang damit ni Virgil, kaya sinunog niya ito. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ni Beckett at sinabi kung ano ang ginawa ni Ada sa silungan. Gusto niyang ipapatay ni Duque si Ada bago pa ito makarating sa military police. Idinagdag din ni Beckett na nahihiya siya sa kanyang sariling anak, ngunit ipagmamalaki niya si Duque kung siya ang kanyang anak. Pagkatapos nito, sinundan ni Duque si Ada at si Carl sa paligid ng bayan at nagtago sa isang phone booth kung saan maaari siyang makaputok ng perpekto. Ngunit hindi niya nagawa dahil sa kanyang damdamin para sa kanyang pamilya, kaya sa galit ay sinira niya ang telepono. Patuloy niya silang sinundan at napansin ang isang sasakyang huminto malapit kay Ada. Nang lumabas si Beckett, sumigaw si Duque upang balaan siya, ngunit huli na ang lahat. Ilang beses na binaril ni Beckett si Ada upang patayin ito at kinuha ang bag na naglalaman ng mga testimonya. Bago umalis, sinabi niya kay Duque na hindi siya naging karapat-dapat ipagmalaki. Nagkaroon ng matinding emosyonal na pagguho si Carl, at wala nang nagawa si Duque kundi tumitig, pakiramdam ay walang magawa. Sa daan, pinahinto ni Tommy ang sasakyan at lumabas upang titigan ang multo ni Ada, na nagpaunawa sa kanya na patay na ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating siya sa pinangyarihan ng krimen, at sinabi ng isang pulis na si Duque ang sangkot sa pagkamatay ni Ada. Pinapunta ni Tommy si Johnny sa mortuary upang bantayan ang katawan ni Ada habang siya naman ang bahala sa iba. Sa pub, pinahinto ni Tommy ang musika bago hinanap si Duque. Agad siyang ininsulto ng mga tao at kinompronta dahil sa kanyang asal. Nang muntik nang lumala ang sitwasyon, nakilala ni Elijah si Tommy at ipinaalam ito sa lahat. Lahat ay umatras maliban sa isang sundalo na hindi siya nakilala at tinutukan siya ng baril. Tumugon si Tommy sa pamamagitan ng paglalagay ng granada sa loob ng kanyang damit. Dahil dito, natakot ang lalaki at tumakbo palabas ng pub at sumabog. Pagkatapos, kinuha ni Tommy ang baril ng sundalo at binaril ang record player, na pumilit kay Elijah na dalhin siya sa kanyang anak. Sa stockroom, nag-iimpake si Duque at sinusubukang umalis. Ngunit natagpuan siya ni Tommy at itinulak siya sa putik. Kinuha rin niya ang mga bag ng gamot at isa-isang ibinato kay Duque habang pinapagalitan siya sa lahat ng kanyang ginawa. Matapos siyang sipain ni Tommy, ipinaliwanag ni Duque na hindi niya napatay si Ada dahil tapat pa rin siya sa kanyang pamilya. Gayunpaman, madalas siyang magkasala dahil iyon lang ang iniwan ng kanyang ama sa kanya. Sa galit,
Sinugod niya si Tommy at nag-away sila sa putik. Madaling napanag si Tommy at pinilit si Duque na sabihin ang tungkol kay Beckett at ang plano nito. Pagkatapos, pumunta si Tommy sa mortuary at kinuha ang baril ni Johnny bago siya pinaalis. Kinausap niya ang katawan ni Ada at sinabing dapat ay mas maaga siyang dumating nang hingin nito ang kanyang tulong. Inamin din niya na siya ang pumatay sa kanilang kapatid at hindi iyon aksidente dahil siya ay lasing at puno ng galit. Ipinaliwanag ni Tommy na pinatay niya ang kanyang kapatid upang makalaya mula rito. Ngunit sa dami ng pagkamatay sa kanilang pamilya, nanumpa siyang may mabuting mangyayari mula sa lahat ng kasamaan. Nang umalis siya sa mortuary, umiiyak siya. Paglabas niya, nakita niya si Beckett at agad silang nagbarilan. Nagwala sa takot ang mga kabayo habang ang mga lalaki ay tumatakbo sa iba't ibang lugar upang magtago. Sinubukan ni Beckett na kumbansihin si Tommy na tama si Hitler tungkol sa paglilinis ng lipunan at mas mabuting tapusin ang digmaan gamit ang pera kaysa bomba. Nang maubos ang bala ni Beckett, ginamit niya ang mga kabayo bilang panangga at tumakas habang hinaharangan ng mga ito ang daan. Sumakay si Tommy sa isang kabayo at dumaan sa mga kalsada kung saan sinalubong siya ng mga tao na parang hari. Sa pub, nilulunod ni Duque ang kanyang konsensya sa alak. Dumating si Ko at ipinaliwanag na minsang sinabi ng espiritu ni Zelda na balang araw ay magtutulungan sina Tommy at Duque, kaya ito na ang pagkakataon ni Duque na gawin ang tama. Binigyan din siya nito ng bala at sinabing matapos nilang harapin ang mga Nazi, kailangan niyang patayin si Tommy. Nangako si Ko ng kapayapaan sa isip, at ito lamang ang paraan upang makamit iyon. Kapag namatay si Tommy, maaaring maging bagong hari ng mga gypsy si Duque, na siyang gusto ng kanyang ina. Paglabas ni Ko sa pub, nasalubong niya si Tommy at sinabi na tutulungan siya ni Duque. Ngunit sinabi ni Tommy na kailangan muna niya ng isang gypsy cart. Sa loob, naghagis ng barya si Duque upang magpas siya. Pumasok si Tommy at nagbuhos ng inumin para sa kanilang dalawa, habang pumayag si Duque na tulungan siyang patayin si Beckett. Ilang sandali pa, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan para sa libing ni Ada. Inilagay ang kanyang katawan sa isang gypsy cart kasama ang ilang larawan, at sinunog ito ni Tommy habang pinagmamasdan ang apoy at dinadala ang kanyang dalamhati. Kinagabihan, tinawagan ni Duque si Beckett upang balon na hahabulin siya ni Tommy. Gayunpaman, nais pa rin niyang tumulong, kaya pumayag si Beckett na bayaran siya ng 70 milyon upang tapusin ang plano. Samantala, pinagmamasdan ni Tommy ang abo ng cart. Sa sandaling iyon, binisita siya ng boss ng pantalan na si Stag at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaina-hinalang bodega at mga bangka. Nang dumating si Duque, ipinakilala siya ni Tommy kay Stag at ipinahayag na nagpasya siyang pagkatiwalaan ang kanyang anak. Gumawa sila ng plano gamit ang impormasyon ni Stag. Nais ni Tommy na gamitin ang Waterloo Tunnel, ngunit sinabi ni Stag na ito ay isinara matapos gumuho ang kalahati nito. Gayunpaman, tiniyak ni Tommy na makakahanap siya ng paraan. Habang papunta sa Liverpool, patuloy na sinusulat ni Tommy ang kanyang libro at inialay ito sa kanyang mga anak. Binanggit niya na si Duque ang nararapat niyang tagapagmana, ngunit ang misyon ngayong gabi ang magsisilbing pagsubok sa kanyang tunay na pagkatao. Kalaunan, natagpuan ni Tommy ang saradong pasukan ng Waterloo Tunnel at humingi ng tulong kay Ko. Agad na ginamit ng mga pinsan nito ang kanilang mga kagamitan upang putulin ang gate. Habang naghihintay, hiniling ni Tommy kay Ko na basahin ang kanyang palad. Ginawa niya ito at tanging mga bagay mula sa nakaraan ang kanyang binanggit, kaya tinanong ni Tommy ang tungkol sa kanyang hinaharap. Sinabi ni Ko na ngayong gabi ay makukuha niya ang bagay na kanyang hinahanap. Dahil dito, inilabas ni Tommy ang kanyang baril at inaming alam niyang nais siyang patayin ni Ko mula pa noong una silang magkita. Sinabi niyang masamang palatandaan ito, at sumagot si Ko na kung hindi papatayin ni Tommy si Duque ang papatay sa kanya. Habang pumapasok si Tommy sa tunnel, nakikipag-usap si Duque kay Beckett at ibinibigay ang plano ni Tommy. Ipinaliwanag niya ang ruta ng mga bangka at nakakaunti lamang ang kanilang mga baril, at isinalin ito ni Beckett para sa mga sundalong Aleman. Di nagtagal, binomba ng mga eroplanong Aleman ang lugar, na naging sanhi ng pagguho ng bahagi ng tunnel at pagkakakulong ni Tommy. Dahil dito, nagkaroon siya ng matinding flashbacks ng kanyang karanasan sa digmaan at mga pangitain ng kanyang mga yumaong mahal sa buhay. Ngunit hindi siya sumuko at hinukay ang sarili palabas hanggang makalaya.
Patuloy siyang tumakbo hanggang makita ang hagdan. Sa pantalan, binantayan ng mga sundalong Aleman ang pagdating ng mga bangka. Agad nilang pinaputukan si Stag, ngunit pinasabog niya ang mga pampasabog bago tumalon sa tubig. Ito pala ang kanilang plano. Bumangga ang bangka sa pantalan at sumabog, pinatay ang lahat ng sundalo sa isang malakas na pagsabog. Sa bodega, napagtanto ni Beckett na niloko siya ni Duque at tinutukan ito ng baril. Ipinaliwanag ni Duque na sinabi ng kanyang barya na suwayan ang kanyang ama, ngunit pinili niyang suwayan ang barya at gawin ang tama. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang bomba sa loob ng bodega, na nagpatambo kay Beckett habang tumakas si Duque at sa wakas ay nakapasok si Tommy. Hindi nagtagal, pinalibutan ng Peaky Blinders ang bodega at nakipagbarilan sa natitirang mga sundalong Nazi, pinapatay ang lahat ng walang awa. Nakapatay rin si Tommy ng ilang kalaban habang palihim na gumagalaw at nakasalubong si Duque, na nagtaka kung bakit siya natagalan. Sa inis, sinabi ni Tommy na nandito lamang siya dahil sa kanyang ina at pinaalis siya. Pagkatapos, naglagay si Tommy ng landmine sa pagitan ng mga kahon ng pera at pinasabog ang mga ito, tuluyang sinira ang plano ng mga Nazi. Nang makita ito, sumakay si Beckett sa kanyang sasakyan at diretsyong pinuntahan si Tommy. Binaril niya ito ng 2 beses sa tiyan bago siya binaril ni Tommy sa ulo. Patuloy na humandar ang sasakyan at binuksan ni Tommy ang kanyang mga braso, naghihintay sa katapusan, ngunit sinugod siya ni Duque at bumangga ang sasakyan sa pader. Habang bumabagsak si Tommy at napapalibutan ng gang, ibinigay niya kay Duque ang baril at hiniling na tapusin na ito. Sa una ay tumanggi si Duque, ngunit iginiit ni Tommy kaya pinaputok niya ang baril. Nagpaalam ang Peaky Blinders sa kanilang pinuno at umiyak si Duque habang namatay si Tommy na binibigkas ang isang tula. Tinawag ng gang si Duque bilang bagong hari ng mga gypsy. Kaya inutusan niya silang sunugin ang lahat ng natitirang pekeng pera. Pagkaraan ng ilang panahon, kinuha ni Ko ang libro ni Tommy at ibinigay ito kay Duque. Nagtipon ang gang sa paligid ng isang cart na naglalaman ng katawan ni Tommy, ilang larawan, at ang huling mga pekeng pera. Sinunog ito ni Duque, at nanatili ang grupo sa paligid ng apoy ng ilang oras upang magbigay ng huling paalam. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mga ganitong video. Salamat sa panonood.